Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na daw with evidence. Tila yata naaalarma ang mga DDS at kinakabahan dahil sa mga nangyayari ngayon na disqualification, ang nanalo, ang nanalo, na disqualify. Like for example, Benny Abante at si Joy Chua. Oo. Si Joy Chua ang nanalong representative. Tapos, na-disqualify, it's because of the citizenship. Automatic daw na si Benny Abante ang hahalili. Naku po. Kaya ang mga supporters ni Pangulong Duterte ay naalarma at kinakabahan kasi posibleng mangyayari yan. 'Di ba? Baka merong gagawin si Nograles, baka mag-file or kung ano-anong kaik-ikan na pwedeng i-disqualify si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ay puro haka-haka lang. O katulad ni Pambari 4 o ano nangyari kina Pambari 4 at ni Governor Gwen Garcia, 'di ba? Si Pambari 4 ay nagsumiti na ng kanyang verified answer before the Commission on Election na seeking the immediate dismissal of the election protest filed against her by a defeated gubernatorial opponent. So 'di ba? Nag-ano si Gwen Garcia merong election protest na meron ng mga presinto na siya ang nanalo pero iba si Pam pala ang lumabas. Mga ganito mga kabibig ba? In the official filing, Baricuatro's camp described the protest as lacking in legal and factual basis. They cited that the protest holds no merit and have respectfully requested the commission to dismiss the case outright without the need for further hearings or proceedings. So, yun ang sagot ni Pambari 4 kasi si outgoing Governor Gwendolyn Garcia filed an electoral protest before the electoral body contesting the results of more than 4,100 cluster presence across the province following her defeat in May 2025 midterm election. Ngayon, parang kinakabahan na ang mga supporters ni Pambari 4 kasi pwedeng ang Commission on Election ay papanigan ang election protest ni Gwen Garcia. 'Di ba? Or depende na lang kung ano ang magiging hukom ng Commission on Election. So far, wala pa namang nilabas na resulta or desisyon ang Commission on Elections hinggil sa election protest ni Gwen Garcia. Yung iba ngayon nataranta na kasi baka gagawin niya ng mga Nograles. Sabi ni Tio Moreno Pambari 4 and Rodi Duterte, be prepared. Baka kayo na ang next i-disqualify. Remember that George Garcia is one of the BBM's lawyers before. Oh, of course, he needs to do what he is expected to fulfill after making him the COMELEC chairman. Nako, so it means utang na loob. 'Di ba? So may utang na loob si George Garcia sa kung ano ang gustong gawin ni BBM. Sige, follow lang si George Garcia. Ganun ba ang pinopoint out ng mga ilang netizen dito ngayon? Kaya kinakabahan na baka mauwi sa disqualification or ma-disqualify si Tatay Digong Duterte, mga kabibig. Knowing na grabe pala ang nangyari. Oo. Ito nangyari. Garapalan talaga, mga kabibig. So, yun mga kabibig. Manood tayo ng isang video kung saan ito'y i-discuss na posibleng may mangyayaring disqualification case para kay Pangulong Duterte. Lalo na ngayon na siya ay nandun pa rin sa Hague, Netherlands at hindi pa napirmahan ang kanyang interim release. Ito ay galing kay Robin Sweet Showbiz. Manood tayo mga kabibig. Ngayon ng COMELEC sa pagkansela ng Duterte Youth Party List ng kanilang registration sa COMELEC, pati na rin
Ang nanalong si Congressman Joey Luis Chuaoy ng 6th District ng Manila dinisqualify ng COMELEC at ang kanilang ipinalit ay ang talunan na si Benny Abante. Kaya't hindi nga daw malayong mangyari na pati Cebu Governor-elect Pam at si dating Pangulong Duterte na nasa The Hague, Netherlands, Pwede. nakakapanalo lamang bilang mayor ng Davao ay maaari din nilang ipa-disqualify Lako. kung kanilang gugustuhin. Ay ganoon naman pala kadali. Habay bakit pa tayo nagkaroon ng eleksyon? Kung ang mga talunan ay siya rin palang ihahalal na Naku. bagong nanalo. Nasaan na ang demokrasya ng bawat Pilipinong Tama. malayang bumoto ng kanilang nais iboto at ihalal? Mukhang hindi na rin iginagalang ng COMELEC ang karapatan ng mga Pilipino. Ayon sa post ni Tio Moreno, Pambari 4 and Roddy Duterte, be prepared. Baka kayo na ang next disqualified. Nako po. Remember that George Garcia is one of BBM's lawyers before. Of course, he needs to do what he is expected to fulfill after making him the COMELEC chairman. Correct. Why COMELEC did not consider the certificate of candidacy of the 30 Youth Party List void ab initio in 2019 and 2022? Correct. May point Because din. they did not attempt to file an impeachment case. Of course, kinalaban nila ang tambangag. Kaya yun, disqualify. Ay, oo nga, di ba? Tama nga kabibig kasi nag-file ang Duterte Youth Party List ng impeachment case ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? So, posible ito ang ganti ng administrasyon na i-disqualify ang Duterte Youth Party List, mga kabibig. Naku po, pwede mga kabibig. Pero meron namang mga sapat na impormasyon daw ang COMELEC kung bakit pinadisqualify nila ang Duterte Youth Party List, mga kabibig. Samantala, mga kabibig, COMELEC Chairman Garcia faces disbarment, bribery raps over alleged fraud in 2025 election. So I think na-discuss na natin ito, mga kabibig, tungkol sa issue ni George Garcia. Ito ang komento ng ating mga netizen hinggil kay Pangulong Duterte at kay Pam Baricuato na posibleng ma-disqualify. Ito pa. Wala nang utang, sana hindi na lang nag-eleksyon kung ito ang mangyayari. Ito pa. Walang imposible sa mga garapala na silang gumalaw. Nag-election pa mo, COMELEC, sana hindi na lang. Sana kayo na lang ang nag-select sa kung sino yung gusto nyong paupuin sa mga pwesto. Ito pa. While waving a deceptive banner of truce and reconciliation, he through his minions carried out a more sinister plot. Oh, posible. Posible pang pangpawala, diskarte nila na itong gawin natin para mawala ang pananaw ng mga tao kay Duterte, di ba? Ito pa ang other question. If that happens, we the Cebuano will fight for our governor Pam Baricuato. Oh, ito na. Ano ito? Hinay-hinay na martial law? Nako. Declare taog failure election if ever ganito ang mangyayari. Wala na lang mag-election kung ganito man lang ang ginagawa ng COMELEC. Ito pa. Kung gusto nila ng away, ibibigay namin. Huwag naman po kayong ganyan. No? Baka merong mga explanation ng COMELEC. Di ba? That will be Garcia versus the voters. He has millions and billions overseas. Ito talaga? Ano ba kayo, ha? Ano kaya ang maging reaksyon ng mga OFWs, lalo na kung si Tatay Digong ay ma-disqualify? Di ba, mga kabibig? Di ba napag-usapan na ito na posible daw na kung hindi maka-take off ng si Tatay Digong, ay posibleng si Nograles. Oo, nako. Carlo Nograles, mga kabibig. Nako. Ano ba naman yan? Ano sa tingin nyo, kabibig? Ready kaya? Next target daw ay si PRRD sa kanyang COC. Then i-declare daw si Carlo Nograles as Mayor of Davao City. Nako.
Paano yan mga kabibig? Parang kinakabahan tayo, no? Nako. So ano ang iyong komento hinggil dito mga kabibig na posible daw na si Carlo Nograles ang i-appoint, hindi naman i-appoint, kundi tawag dito, magiging panalo kung si Tata Digong ay ma-disqualify mga kabibig. So ano ang inyong reaction hinggil dito? Regarding ni kay Pambari 4, hindi pa rin nag-release ng official resulta ang COMELEC hinggil sa election protest ni Gwen Garcia. Pero sinagot na ito ni Pambari 4. So far, wala pa namang information kung kailan ang oath-taking ni Pangulong Duterte, either sa The Hague ba or either sa embassy sa the Netherlands. Wala pa talagang impormasyon. Well, malapit na ang June 30, so kailangan na mag-take out si Pangulong Duterte. Pero ang hinihintay na maraming tao kung kailan ma-release si Pangulong Duterte sa ICC. Interim release mga kabibig. At ang malaking tanong, saan siya pupunta? Anong bansa ang will take care at kukupin si Pangulong Duterte? Ang iba sabi Malaysia, ang iba China, Japan, or baka sa Europe, pero hindi pa talaga alam natin. Parang konti lang ang nakakaalam kung saan papunta si Pangulong Duterte if ever madesisyonan na bigyan siya ng interim release. So far, parang positibo naman ang response ng ICC hinggil sa interim release ni Pangulong Duterte. So maghintay-hintay lang tayo sa update. Ang malaking tanong, posible kayang ma-disqualify si Pangulong Duterte kasi hindi siya makapag-take oath or kasi hindi siya makauwi sa Pilipinas at gampanan ang kanyang pagiging mayor? Si Pambari 4, posible kayang papanig ang COMELEC sa electoral protest ni Governor Gwen Garcia? Or ibabasura ito ng COMELEC at tanggapin na lang ni Gwen Garcia na talo siya kay Pambari 4? Ay naku kababig, ang daming problema ng Pilipinas. Election pa rin. Pero yung mga LFW natin sa Israel at sa Iran ay talagang humihingi at sumisigaw ng soklolo kung pwede voluntary or kung pwede repatriation na kasi mahirap at anggulo daw. At kung repatriation daw, ano ba naman ang ibibigay na programa ng gobyerno pag uuwi dito sa Pilipinas? May trabaho ba? May ibibigay ba ang gobyerno sa kanila? Yun din ang isa sa mga tanong ng mga Pilipino na sumisigaw ng soklolo. So far, si BBM wala pa namang aksyon hinggil dito. Basta sabi niya na bahala na sila mag-decide kung ano ang nakakabuti sa kanila, kung saan sila safe, kung feel nila safe pa sila sa Israel or Iran, manatili sila doon. Pero kung safe nila na magpa-repatriate sila or repatriation dito sa Pilipinas, pwede naman. So, it's up to them. Ay, yun. So yung kabibig ang ating latest libag-libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time. Yeah.